angels and divine beauties, kamusta? Ito po si Divine Tarot 888 for your love message for today. Tingnan natin ang energies connected sa'yo ngayon. So for today guys, tingnan natin yung energy ng feminine tsaka ng masculine sa connection na to. So itong feminine, itong the Empress card symbolizes the feminine energy. Okay. Tsaka yung Emperor, yan naman yung si masculine. Okay. So, King of Pentacles. And the King of Wands. So, nakikita ko masyado kang serious sa buhay mo. Ikaw yung person na naging loyal at minahal mo ng totoo itong person na to. Kaso lang sabi dito, meron ka ding mga priority which is more on sa career, finances, and sa stability mo. So, sobra kang serious sa buhay mo. And, nung nakilala mo tong taong to, may sarili kang mundo. Okay? Samantala siya naman, King of Wands. This is someone na pwedeng businessman or foreigner, pero not necessarily. This is someone na very passionate and fiery, baka fire sign, Aries, Leo, or Sagittarius. So, magkaiba kayo ng personality, pero nagkasundo naman kayo. And, marami siyang nililihim at ang nakikita ko kasi, talagang gumawa siya ng paraan para I'm hearing maakit ka, okay? Para ma-inlove ka sa kanya. And, ayun na nga, dumating din sa point na minahal niyo ang isa't isa. Pero yung focus mo talaga more on nasa career. Okay. May iba din ka-deal na person itong si masculine. Queen of Swords. So, sa simula pa lang, parang walang chance. Or yun yung tingin mo sa sitwasyon na walang chance na magkatuluyan kayo. Samantala siya naman ay talagang maparaan. Alam mo, may iba pa siyang person na kausap. Okay, itong si Queen of Wands. So, yung connection nila is may pangangailangan siya dun sa person na yon. And sa'yo naman, gusto niyang magkaroon kayo ng relationship. Pero, nahihirapan siya sa'yo. Parang masyado kang mataas para sa kanya. Siguro nga na-intimidate sa'yo tong taong to. So, medyo malamig ka sa kanya with the Queen of Swords. Ayaw mo na ulit masaktan. Mukhang nanggaling ka din sa isang situation na hindi nag-work out or relationship na hindi nag-work out. Samantala ito siya, may iba pa siyang kausap or ka-deal na person. Okay. Ano bang nangyari dito? You have Knight of Wands. So, interested ka, pero hindi ka sure. Queen of Cups. Minahal ka naman yan ng totoo. Grabe. Parang kikiligin ka dito. And, ikaw naman, gusto mo lang itry. Tapos, kumbaga, tingnan na lang kung mag-workout ba o hindi. Siya naman, naging serious din naman siya sa'yo. King of Swords. So, ginagamit mo utak mo. Siya naman ay Queen of Pentacles. So, naging busy-busyhan din itong person na to sa career niya at finances and stability. So, ikaw, inobserbahan mo lang. Pero, nakikita mo din naman na minahal ka niya, pero doubtful ka kung mag-workout nga ba to. Okay. Pero, binigyan mo siya ng chance. Okay, Knight of Cups. Parang feeling mo kailangan mo siya. So, naging codependent itong connection na to. And, hindi niya nagustuhan yon. Okay? Siyempre, mas gusto niya makita sa'yo na confident ka, malaya ka, hindi mo siya kailangan. Okay? Pero minahal ka naman niya ng totoo. King of Cups is here. Very emotional na klase ng pagmamahal. So, oo, minahal ka nga niya. Kaso lang, nakikita ko din dito na may iba siyang kausap at nakafocus siya sa sarili niya, sa finances and stability. So, binabalanse niya yon. Marami na din siyang pinagdaanan sa buhay niya. Okay. Ikaw naman, parang kontento ka na sa sarili mong buhay. Gusto mo lang ng someone na totoong magmamahal sa'yo at
feeling mo siya ngayon, yung magmamahal sa'yo ng totoo. Pero, possible kasi na nag-fail yung expectation mo dito. Pero tingnan natin guys ha. Mukhang nag-fail yung expectation mo, kaya ka nasaktan. Parang sinisisi mo ngayon yung sarili mo kung bakit binigyan mo siya ng chance in the first place. Pero, yun yung dapat mong maunawaan dito na hindi naman niya sinadya na lokohin ka or saktan ka. In fact, ang nakikita ko dito, at first hindi ka niya sineryoso, pero nung tumagal ay na-inlove na nga siya sa'yo. At sabi kasi dito, mas mahal ka niya kaysa ikaw mahal mo siya. Kasi yung hinahanap mo lang kasi is someone na magbibigay ng love sa'yo. Samantala siya naman, yung hanap niya is tunay na pagmamahal. Grabe naman to. Parang napakalalim ng message na nakikita ko dito. So, this is a divine counterpart connection or a twin flame journey or soulmate journey. Okay? So, grabe. Ang hanap mo lang ay someone na parang bonus na lang sa'yo to eh. Kasi yung focus mo talaga is yung sarili mong career, buhay mo. So, bonus na lang kung makakatagpo ka ng taong magmamahal sa'yo ng totoo. Which is, at first, hindi mo nakita na siya yun. Pero, nung tumagal ay minahal ka din niya. Okay, I will do everything I can. Oh my gosh. I have so much things running in my head. Let's fix things. Okay. So, sabi kasi dito, gagawin niyang lahat kasi gusto niyang magkaayos kayo. Pero ang dami niyang iniisip ngayon. Yan yung pumipigil sa kanya na para gawin kung ano yung dapat niyang gawin. Which is kaya niya sana eh. Kaso lang nananatili siya sa pag-iisip niya or sa nananatili siya sa sitwasyon na hindi umuusad. I wish things were different. Okay. So, mahal ka naman niya kaya lang. Ito na nga eh. Pinipigilan siya ng mga iniisip niya. Okay. Tingnan natin. Ano naman ang... Okay, may dumaan na sasakyan. Ayan, baka merong magta-travel dito guys. So, si feminine naman, honeymoon. Wow! So, honeymoon, it's like love or being in love. I am sorry. I pray about you. Love me. Ayan. So, ito na nga eh. Nakikita ko dito yung codependency. Kasi feeling mo, kailangan mo ng someone na magmamahal sa'yo. Kaya sinabing love me. Kasi pinagdasal mo to eh. So, kailangan mong maging independent, not codependent. Kasi pag codependent ka, talo ka. Okay? Mukhang yan yung realization mo ngayon or yan yung message para sa'yo. Okay? Let me know kung sino tong nagre-resonate so far sa ating reading. Yung message is, oo, pinagdasal mo nga ito, pero hindi nag-workout kasi umasa ka kasi sa tao. Okay, dapat kasi mas mahalin mo yung sarili mo, focus ka sa sarili mo, at kung meron mang dadating, dapat kusa niya yon. Hindi mo kailangan umasa lang or maghintay lang lagi, 'di ba? What I'm saying is, dapat hindi ka na naghihintay, dapat nag-focus ka na lang talaga sa sarili mo. Okay? Kasi the more na hinihintay mo itong si masculine, the more din na hindi siya dumadating. Ayan yung pinaka-message talaga dito. Bakit hindi siya dumadating kung kailan ka naghihintay? Kasi nga, doon ka nga nagkamali, hindi ka dapat naghihintay. Bakit? Masama bang maghintay? Ang sinasabi ko kasi dito, yung paghihintay mo, nagiging codependent ka sa kanya. So, hindi healthy yun para sa'yo. Hindi mo dapat hinihintay yung tao na para magmahal sa'yo or magbigay sa'yo ng pagmamahal. Instead, dapat
maging confident ka na andyan na yan. Okay? Yan ay kung ito na nga yung the one para sa'yo. Kasi hindi ka pa confident sa totoo lang. Kasi hinihintay mo pa eh. Okay? Let's forget the past. People don't believe in me. Okay. Anong nangyari sa past? May mga taong involved. I love you unconditionally. Challenges, obstacles, you make me happy. Okay. So, ang nangyari dito, parang tinulungan ka kasi nitong taong to na kalimutan yung mga taong nasa paligid mo sa past at nagkaroon ng true love. Kaya sinabing I love you unconditionally. Oo, masaya ka sa taong to. We have to unite. I lied and regret it. I need you. Okay. So, merong makikipag-ayos. Okay, we have to unite. Ibig sabihin, gusto nyo makipagbalikan. And, yan yung feminine. Yung masculine, ganun din eh. Kaya sinabing, let's fix things. Pero, wala akong masyadong nakikitang communication galing kay masculine. Although marami siyang iniisip. Sabi nga, I have so much things running in my head. Samantala si feminine, parang ang daming gustong sabihin o pag-usapan. Okay? Pero kasi very codependent yung energy ng feminine. Ngayon, dito sa reading natin. Okay. Ayan oh, I need you. Di ba? Sobrang needy. I appreciate you. I need you to be away from me. Okay. Parang may tampuhan. Okay, so, i-clear ko muna to guys. Kasi, gagamitin natin yung tarot cards para tingnan pa natin kung ano nga bang nangyayari dito. Pero, ayan, kung sino man tong feminine na nasagap natin. Yeah. Siguro, kailangan mong matutunan muna kung paano maging independent at hindi umasa sa isang tao na magbibigay ng happiness sa buhay mo. Kasi dapat yung happiness is andyan na yan palagi. Confident ka na andyan na yan at kaya mong maging happy meron or wala man itong other person na to. Okay. So, tingnan natin. Okay. So, nga pala pa-like po ng ating video. Okay, tingnan natin kung ano man ang lumabas sa reading today. Love! Oh my gosh. Grabe. So, this is equivalent to the Lover's card. Ang nakikita ko dito, napaka-pure na klase ng pagmamahal. Okay. Next card is the Ten of Earth. Is the crossing energy. You have the High Priestess and Seven of Water. So, you are someone na napakalakas ng intuition mo. Eight of Earth sa bottom of the deck. Okay. King of Fire is also here. So, you are waiting. Marami ka na na-achieve sa buhay mo at waiting ka for the person na magbibigay sa'yo ng totoong pagmamahal. At hindi mo naman minamadali. Okay? Kasi napaka-pure ng pagmamahal na pwede mong ibigay. Tingnan natin muna guys. Five of Water, Queen of Fire. Okay, ang nakikita ko dito, hindi nag-workout itong relationship na to. So, may panghihinayang. Okay, tingnan natin may person dito na pinapakiramdaman ka niya, ang lakas ng intuition. Pisces energy, although this can be any sign. Malakas din ngayon si Gemini, Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. May konting fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, supportive energy. Seven of Earth and the Five of Earth. Mutual energy is the Queen of Earth and the outcome is
Three of Earth. Okay, may partnership kayo. So, baka nga merong ibang kausap pa itong person na to. Kaya nafe-feel mo na hindi naman niya binibigay sa'yo yung buong atensyon na deserve mo, yung buong pagmamahal niya. Medyo serious masyado itong person na to. Sabi kasi dito, mas priority niyo yung trabaho, finances, career. So, gusto man niyang maging parte ng buhay mo, pero paano? Hindi pa siya okay, lalo na yung finances niya. So, ayun yung challenge na nakikita ko dito. And money yung challenge talaga, stability. So, yung person mo, mahal ka naman niya. Yes, gusto ka niya. Yes din. Kung yun lang naman ang gusto mong itanong. Pero kasi it doesn't end there, 'di ba? Hindi naman sapat yung pagmamahal lang or yung gusto lang yung person or yung relationship. Kasi, kailangan kasi maging grounded din yung relationship, which is sa nakikita ko dito. Somehow trying, pero andun yung more on sa sarili muna eh. Although meron namang blessings sa finances, pero hindi ko pa nakikita na magkakaroon kayo ng isang stable na relationship. Although yun nga yung gusto niyang mangyari. So, andito yung Seven of Water sa bottom of the deck, which is telling me na napakadaming options and possibilities. Kaya din nananahimik tong person na to kasi inoobserbahan ka niya at nakikita niya yung mga possible na mangyayari sa relationship nyo. May telepathic connection kayong dalawa. So, alam niya kung anong iniisip mo. Ganon siya. Ganon kalakas ang intuition niya. And then, Love and the Ten of Earth. Gusto ka niyang makasama. Like, live together with you. Magkaroon ng family. Napaka-pure naman ang intention niya sa'yo. So, tinitingnan niya yung mga investment niya. Okay. Mukhang yung problem dito is finances nga talaga. Seven of Earth, Five of Earth. Medyo challenging ngayon yung sa finances nitong person. Kaya, iniisip niya na, yun na nga yung sinabi ko kanina eh, na gustuhin man niya na magkaroon ng relationship kayo or ng partnership or marriage. Pero paano kasi kailangan niyang unahin muna yung sarili niya. Medyo selfish nga yung nakikita ko. Kasi may success naman din siya. So, pero pwede niyo itong i-workout guys. Kung nag-workout nga naman itong connection na to, pwede naman. Kaya lang, tingnan natin Queen of Fire. Meron pa siyang ibang kinakausap na person. So, ayan, tingnan natin. Clarify natin. Sino ba tong Queen of Fire na to? Okay. Parang meron dito na Four of Air, Nine of Air, Six of Air. Wow, puro air. So, air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Someone is on the healing process and optimistic siya ngayon eh. So, kung ano yung naging problem ninyo, parang nililet go na niya. Okay. Grabe naman to. Ayan. So, tingnan mo, nasa healing process siya. Ayan. Four of Air. Mukhang malungkot. Pero at the same time, malaya. Masyadong malaya. Siguro nga ito yung problem kasi masyadong malaya. Kaya nag-i-explore ng ibang options. Although I did say kanina na pure yung intention niya sa'yo. Okay? So, ewan ko kung anong setup ninyo. Pero may nakikita talaga ako na may iba pa siyang kinakausap na person. Okay?
And then you have 10 of fire. Burning bridges. 7 of fire. Okay. Siguro nga nababurden ka. Kaya you chose to let go and mag-focus na lang sa sarili mo. So you have this unicorn energy na talagang may sarili kang mundo kapag ikaw ay nakafocus, marami kang naa-accomplish or naa-achieve. Ace of Earth, magdadala ng bagong simula to para sa'yo and ng stability. You have to burn bridges, may mga koneksyon na kailangan mong tanggalin. Chariot, travel. Uy, parang ang ganda ng aura mo dito. So, palaban ka eh. Alam mo kung paano balansehin yung buhay mo, yung sarili mo. Okay. I see a brand new beginning for you. 9 of fire. So, hawak mo yung stars. Okay, wow naman. Ang ganda ng aura mo dito. I can see you. Sobrang passionate. Pero mag-isa ka dito. Hermit. Messenger of air, transformation, and the tower. Sa bottom of the deck. Okay. So, merong opportunities na talagang babaguhin yung buhay mo. Transformation, it's all about change and sabi dito, kailangan mo mag-focus talaga sa sarili mo. With the Hermit card, may kailangan kang pag-aralan. And the 3 of fire. Okay, so much abundance is coming. So, ito, mukhang merong napakalaking opportunity with this tower. Ayan. And transformation. And parang nakaka-speechless actually. Kasi ang laki ng opportunity at pwede nitong baguhin yung buhay mo for the next 3 years, 3 months. Okay. So, itong pagbabagong ito ay talagang pang long term. Okay. So, anong mangyayari? Okay, Page of Air. I-enjoy mo lang. Kasi andun yung feeling na hindi ka sure sa susunod or hindi ka sure kung anong susunod pero kailangan mo lang gawin to para sa sarili mo. The Hanged Man. Nakikita mo sa ibang anggulo yung sitwasyon. So, kailangan maging wise ka. Page of Water. This is an opportunity. And it's healing your inner child. Okay. Okay. So, yeah, napakalaking pagbabago. It's coming. The World card. This is an ending and a new beginning. Again, number 3. Ayan o. Daming number 3. So, may mga fear. Okay, may mga nangyari na hindi maganda. Pero, sinasabi dito, it's time to close the cycle and begin a new cycle. Okay. Ano nga bang nangyayari sa'yo? Tingnan natin na. Or, anong dapat mong gawin? Tingnan natin. Oh, begin again. So, yeah, kaya kanina sabi, it's like you are burning bridges. May tatapusin kang mga connection para makapagsimula ka ulit. And you have to clear your emotions. Kasi pag clear yung emotions mo, saka makakapasok yung blessings. Ano pa? Freedom arrives. Release control. Be easy on yourself. Hindi kailangan kontrolin ang mga bagay-bagay. Kapag mas kalmado ka, mas mafe-feel mo itong freedom. Okay, freedom arrives. Nga pala yung maingay kanina, yung alaga kong pusa, andito naglalaro kasi. So, ayan yun. Okay. Take a rest. Ito na nga yun eh. Kailangan kumalma, magpahinga. Inner peace. So, do some meditation practices. Kasi, pag pinapractice mo yon regularly, binabago yung energy mo. Subconsciously, nakikleanse mo yung sarili mo at
mas maa-achieve mo or mas mapapabilis yung pag-achieve mo nitong freedom na hinahangad mo or ng kung ano man ang minamanifest mo. Pag ikaw ay kalmado, release sadness, okay? So, you feel emotional pero i-release mo yan or mukhang na-release mo na. Harmonize. So, you are off to a better feeling, better situation. Okay. Mukhang kailangan mo din kasi mag-adjust sa situation. I-adjust mo yung sarili mo, magplano ka. Blessings restored. Wow. So, para ma-restore yung mga blessings mo, kailangan mong gawin yon. Okay. Enjoy. Okay. That's good. Stay grounded. Forward movement. Magpatuloy ka lang. Kasi umuusad ka talaga. Dive deep. Transform. Ayan. Sabi ko nga napaka-intense nitong energy na to. Pero it's a blessing. Okay? Attraction. Ayan. Okay, so quote tayo ng oracle messages. Gusto kong tingnan yung mga energies connected sa love life mo. So, alisin ko muna tong mga cards dito, guys. Okay. So, ito yung gagamitin nating cards. Enlightenment. With enlightenment, there is no separation. We realize that we are one with the divine. Para kang isang puno na nagbo-bloom at full of wisdom. Admiration. It's time to think about everything you appreciate in your partner. Connection. Your connection is eternal and unbreakable. 1111 is an important number for twin flames, symbolizing harmony and balance in soulmates. Okay, you are very harmonized. So, this is a very good energy kasi may enlightenment eh. And, yeah, siguro nafe-feel mo tong napakagaan na energy na to. At may person dito na may admiration, may connection kayo. There is something sa inyo. Okay, tingnan natin. Synchronicity, divine soul matches have amazing moments of synchrony. Yung nangyayari sa'yo, nangyayari din sa kanya. Okay, so itong enlightenment na nararanasan mo ngayon, meron din ngayon itong other person na yan. So, hindi ka nag-iisa. Pwede kasing magkaiba yung sitwasyon nyo, pero pareho kayo ng pinagdadaanan. Okay. Twin flame. Twin flames themselves contain an aspect of each other's personality. So, ito na nga yun, kasi twin flame mo siya. So, yung iba naman, not necessarily na twin flame mo siya, pero pareho kayo ng pinagdadaanan. And meron din dito magka-ugali kayo. Okay, pareho kayo ng personality. Accept. Be prepared to accept what fate has in store for you. And rekindle. Every relationship has those magical moments that can be rekindled. So, may makikipag-reconnect sa'yo na twin flame or soulmate. Pero, mukhang kailangan yung tanggapin yung sitwasyon na hindi ito yung pinapangarap ninyo. Pero, sabi kasi kailangan tanggapin eh. Tanggapin yung mga bagay-bagay. Okay, tingnan natin Anticipation. Embrace the sweet anticipation of love's arrival in your life. It is coming. Sacrifice. Love may come with sacrifices. Evaluate what you're willing to give up. Pagod ka na, sabi dito. Pero sacrifice yan. And better things are coming your way. So, hindi naman forever na ganito. Okay? Alone time, spend some time alone. It will help you gain clarity on your relationship. Dreams. Look to your dreams. They hold all the answers you seek. Parang feeling mo mag-isa ka, walang tumutulong sa'yo na maabot yung mga pangarap mo. Ganun din yung pinagdadaanan nitong twin flame mo or soulmate mo. So, ayan, star.
healing, and ito yung mga pangarap na inaasam-asam mo. Your hope and optimism are a powerful love magnet for you right now. So, feeling mo lang yon, no? Feeling mo lang na mag-isa ka, malungkot ka. In fact, this is a brand new beginning para sa'yo. Oh, di ba? Doorway, an opportunity is about to present itself that leads you to a new person. Not necessarily person, although sabi ko nga, you will be reconnecting with your twin flame or soulmate, di ba? Pero yung doorway na nakikita ko dito ay blessings para sa'yo. Ito yung pangarap mo, ito yung star mo. So, hindi pa huli ang lahat. Yan yung naririnig ko. Also, andyan lang yan, yung mga pinapangarap mo, wini-wish mo, good things are coming. The best is yet to come. Yun yung sasabihin ko, guys. Friendship, this connection is based on friendship. It may never develop into romance. Okay, merong kaibigan. Okay, anong meron dito sa friendship na to? Proposal, an offer or proposal in the near future that comes as a surprise. Okay. May offer siya sa'yo. Secret, something is hidden from you. Someone isn't being truthful. Okay. So, may friend ka na may sasabihin sa'yong sikreto. Wish. Someone you wish for is coming into your life. Okay, so pwede din ito na the same person na ka-deal mo, yung love connection mo, and parang nagkakasundo kayo. Sabi dito, friendship eh. And andun pa rin yung feeling na wish nyo pa rin or gusto nyo pa rin i-heal yung situation or yung sarili niyo. Toxicity, toxic relationships can drain your energy and self-worth. Be aware. Celebrate today. Celebrate the love you share with those who matter most. Okay. So, kuha tayo ng okay, messages using this one. Anong energies ang connected sa inyo ngayon? Sexy love. Tumalikod by. Obsessed. Pabago-bago, doubt. No. Nope, no. Emote, iyak, luha. Okay. So, nagdadalawang isip ka tungkol dito sa connection na meron kayo ng person na to at emotional ka. Dati mo na tong tinalikuran. Please forgive me, sorry. Oh. Okay. Starting all over again, reunited. Okay, merong magkakaayos. Depende pa rin to sa kung anong gagawin nyo. Sorry na, oops. Okay. Bagong simula. Obsessed sa'yo itong person na to at gusto niyo magkaroon ng bagong simula, magkaroon ng reunion or ng reconciliation. Cheating third party. Ito yung problem. Happy, will you marry me engagement. So, yung iba sa inyo guys, yung person na ka-deal nyo ay engaged na sa iba at masaya sila dun sa other person. So, take it how it resonates. Hindi po sa lahat ito magre-resonate kasi general reading po ito. Okay? Ayan. Nasagap lang kasi natin dito na meron dito na may third party yung person. Okay? Pwede din naman na ikaw yung third party kaya lumabas tong cards na to. Baka kasi hindi mo alam na may other person tapos ikaw pala yung third party at sa'yo siya nakakaramdam ng happy. At gusto niyang magpakasal sa'yo. Pero decision ito
parang torn between two lovers yung nasagap natin na situation na merong dalawang person na pagpipilian. Okay? Kaya isang malaking desisyon to para dito sa person na to. Marriage. Oh my gosh. The one that got away. So, yung tumalikod, which is most likely, ikaw yon, ikaw yung nakikita niya bilang marriage material or yung the one that got away. Friends getting to know. Okay. Alam mo yung mga kaibigan niya, makukulit. Mga kabarkada nitong person na to, ini-influence siya dun sa cheating or dun sa third party. Matigas ang ulo, stubborn. Ayan. Okay. What's coming towards you? Tingnan natin. Anong paparating? Intuition. The red flags you ignore now will come back to bite later. Let go. Make room for the new beginning on its way to you now. Manifest. Tell the universe exactly what you want. So, malakas ang intuition mo. Alam mo kung anong dapat mong bitawan at dapat mong i-manifest. Distance, you and your partner may be physically or emotionally distant. Okay, meron dito na hindi pa rin kayo nag-uusap or nagkikita nitong person na to. Vacation, you will be traveling soon. Honeymoon phase, attending someone's wedding. Oh, may magkikita. Gold digger, they want your money being used. Cycles, fate, karma, something ending, something beginning. So, meron dito may other person na ginagamit yung person para sa pera niya at paulit-ulit lang yung cycle. Spy, someone's got their eye on you. You are doing your research. Actually, ang nasa-sense ko dito parang ang daming nangyayari at the same time. Tsaka ang bilis ng mga pangyayari. So, parang hindi mo na masyadong napag-iisipan yung mga bagay-bagay. Kasi nga ang bilis. Commitment, things are getting serious. Communicate, compromise, forgive, work it out. Alam mo, may mag-uusap tungkol sa commitment at lalong nagiging serious at ito, merong magkakaayos. Date night, get ready to be wined and dined. Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ayan, fire sign ito. Itong merong commitment tsaka communication. So, ayan, i-claim nyo na yan, may date night. Okay? Comment kayo dyan kung kayo yon. Ano naman ang message galing sa angels mo? Okay. Mag-wish kayo, guys. Ito muna, ha. Mag-wish kayo kasi kukuha tayo ng sagot. Isipin nyo ngayon yung wish. Okay. Okay, tapos, kuha tayo ng message from your angels. So, alisin ko muna yung mga ibang cards dito. Ayan. So, okay, tingnan natin. We've been together for lifetime. Soulmate mo nga siya eh. Don't pressure me. I dream about a future with you. Oh my gosh. So, pwedeng ikaw yung napipressure dito. My love for you is stronger than ever. Now is not the time. I miss you but I don't have time right now. Okay. Alam mo, intense to. Grabe. So, meron dito na gustong mag-reconnect, kaso lang inisip mo wala akong time, ang dami kong kailangan gawin, and nakita mo pa rin yung possibility na magkakaroon ng reconnection ng future sa inyong dalawa. I remember the day we met like it was yesterday. Grabe. I want you. So, andun pa rin yung attraction.
Our paths will always reunite. So, maraming beses na kayo naghiwalay, pero somehow, nagkakaroon ulit ng reconnection or ng chance. So, pati ka nagtataka bakit pa to bumabalik? Diba? Do you love me the way I love you? I don't want to wait any longer. Please be mine. Ano pa? Oh, I love you so much. Grabe naman. You light up my world. Grabe. Sobrang kamahal nitong taong to. Our love is eternal. Grabe. I wish we could be together but it's complicated. Oh my gosh. So, meron dito na trap sa isang karmic connection. Kahit ramdam niya na soulmate ka niya or twin flame ka niya, pero complicated. I wish we could be together forever. Hanggang wish na lang eh. Okay. I love you to the moon and back 1,000,000 times. Grabe. I can't, not right now. Oh my gosh. Okay, so tingnan na natin yung mga message from your angels. Okay, tingnan natin. Actually, energy mo to eh. Tingnan natin ano bang energy mo ngayon. Oh! Tingnan mo, oh, nalaglag. Okay. Infinity symbol. So, you are powerful. Talagang nakukuha mo yung minamanifest mo. You are strong. Okay, yan ang kahulugan ng infinity symbol. Divine light. Life purpose. Okay, so may purpose ka. Kaya kailangan mong magpaka-strong. Good vibes. Ano pa? Trust God. Okay. So, ano man ang sitwasyon mo, magtiwala ka kay God. Connected yan sa life purpose mo. Kahit na feeling mo, hindi ka na sure kung makukuha mo ba yung mga target mo or pangarap mo. Pero, si God ang mas nakakaalam. Kaya, lumabas yung Trust God na card. Teka lang, ang daming nag-flip na cards. Ayan, ito. Ano to? Proverbs 16:3, commit your works to the Lord and your plans will be established. So, sabihin mo sa kanya yung mga pinaplano mo kasi siya yung mag-i-establish ng mga plano. Ibig sabihin, mangyayari yung pinaplano mo. Ayan, grabe. Kind heart. Okay, ancestors. So, pinuprotektahan ka ng mga ancestors mo. Okay, tumalon din tong isang set ng cards. Ano pa? 1, 2, 3 angel numbers on the screen. So, ibig sabihin, magpatuloy ka lang kasi nasa tamang landas ka. Creativity. Siguro mayroong mga artist dito. Take action. Manifestor. Okay, comment, I am a manifestor para i-claim nyo na to. Ano pa? Crystals! Wow! So, kagaya ng mga crystals na nakikita nyo dito sa aking table, ang mga crystals ay nagbibigay sa'yo ng stable energy, kinikleanse ka, at binibigyan ka ng vitality, healing, at maraming benefits. Gumagaan yung pakiramdam mo kasi inaalis niya yung mga bad energy. Okay. 111. So, it symbolizes creativity also. Itong 111. Tsaka bagong simula. Oh, 222 on the screen. Oh my gosh. Ayan. Meditation. So, kailangan mo ng meditation para to stay in the present moment. Para makapag-focus at maging kalmado. The universe has your back. So, kahit anong mangyari, nagiging favorable sa'yo lahat kasi si universe ay tumutulong sa'yo. Throat chakra. Meron pa ba? Prayer life. Ayan, kailangan mo ng prayer life para maabot mo mga pangarap mo. Also for protection.
Angels, wow naman. Okay, meron pa ba? Or wala na? Okay, ito. Oh, Jesus Christ of Nazareth. Comment, thank you, Jesus Christ of Nazareth. Wow, guys. Andyan si Jesus. Wealth! Oh, wow! Napaka-special mo. Yung wealth mo ay galing kay Jesus. Grabe. 44. And star seed. Wow. Grabe, ang daming stars. Healing energy. Ayan. So, kuha ko kayo ng advice. Actually, mensahe from the universe to. Okay, anong mensahe from the universe? Okay, isa. Ano pa bang mensahe? Dalawang mensahe. Okay, ito, tatlo. And, ito. 1, 2, 3. So, buksan muna natin yung sagot sa wish mo. Okay, ready na ba kayo? Okay, ito na. Ang sagot sa wish mo ay choose a new direction. At kung kailan mangyayari ang wish mo ay not the right time. Oh. At ang advice sa'yo ay opportunity. Okay. Alam mo, may nangyari sa'yo lately na hindi maganda kasi hindi pa ito yung tamang panahon. Pero huwag kang mag-alala. Kailangan mo lang magkaroon ng bagong direksyon kasi merong opportunity at bubuhos ang mga blessings papunta sa'yo. So, i-appreciate mo to mga blessings na to. Sa ngayon, hindi pa right time para dun sa unang wini-wish mo. Ayan. Pero ito, nakakatuwa. There is wealth coming your way. Mensahe from the universe. My faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. Kapag may faith ka talaga, magkakaroon ka ng healing, ng growth, at ng pag-ibig. So, always have faith. Hope is the conduit for miracles. Kapag merong pag-asa, merong miracles na nangyayari. Instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. So, lagi mong i-pray yung kakabuti ng lahat. Hindi lang yung sarili mo, but lahat. The miracle of prayer, Archangel Sandalphon. Thank you, Sandalphon, for delivering my prayers to heaven. Ayan, nakakarating sa langit ang mga dasal mo. Transformation, Archangel Zadkiel. Thank you, Zadkiel, for supporting me to transform my past challenges. So, yung nafe-feel mo ngayon na weird na pakiramdam, kaya mo yung nafe-feel kasi may transformation na nangyayari sa'yo na kung ano man yung mga nangyari sa past na mga challenges, binabago ka at papunta ka na ngayon sa future. Bago na ngayon yung energy, okay? Bagong simula na to para sa'yo. So, kailangan nang mangyari ang pagbabago. Wow! Inner power, the Divine Father. Divine Father, thank you for co-creating my world with me. Alam mo, you are protected. Sobrang kang kalmado. Sobrang ganda ng energy mo. You have this divine light. Merong Om symbol. So, again, nakikita ko, you are connected to the universe. The universe has your back. Kahit anong situation mo, talagang favorable sa'yo yung magiging outcome. At ang ganda, napakaliwanag. So, you are full of light and energy. Ayan, I love that for you. So, that's all for our love message for today. Please like, comment, subscribe, hit the notification bell. Kung kailangan nyo ng private reading, pwede kayong magpa one-on-one session sa akin. Message nyo ako sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact details. Announcement. At ito na yung magandang balita na hinihintay ng lahat. Magkakaroon po tayo ng celebration ng aking 6 years anniversary dito sa YouTube. At may pipiliin po ako para manalo ng libreng private reading. 6 po ang pipiliin
para sumali, mag-comment kayo sa video na to. Pwede rin kayo mag-comment dun sa social media ko. Pero yung i-comment nyo is kung paano nyo ako nakilala at kung paano nakatulong sa inyo yung mga readings ko. So, i-comment nyo yung ngayon dyan kasi pipili ako ng mga isasali sa raffle. Again, 6 po yung mananalo. So, hindi po lahat ng sasali ay mananalo. Gusto ko lang i-clarify sa inyo. Baka kasi may magalit na sumali tapos hindi nanalo. So, ayan, kina-clarify ko lang guys. Kasi nangyari na din kasi to dati nung nakaraan na nagpa-raffle ako ng libreng crystal tsaka yung libreng tarot reading. Tapos may mga sumali na nagalit sila kasi hindi sila nanalo. So, ngayon, sasabihin ko na sa'yo, uunahan ko na kayo, hindi po lahat mananalo. Okay? Pero kung kayo po ay sasali, magkakaroon kayo ng chance. Kasi sa ngayon, konti pa lang po yung sumali. Konti pa lang yung nagko-comment ng sinasabi ko na i-comment nyo. Kaya, pag nag-comment kayo, syempre, titingnan ko kung mapipili kayo, kung nagustuhan yung comment nyo, ira-raffle pa yan, saka pipiliin yung 6. So, good luck po sa lahat. Syempre, gusto ko pong mag-thank you sa inyo kasi thank you for being with me all these years here in YouTube and nasa 156,000 subscribers na po tayo. Thank you so much to all my Earth Angels and Divine Beauties. Let me know kung napanood nyo tong video na to. I want to hear that. I want to hear your comments. Syempre, gusto ko din makita na mag-comment kayo yung sinabi ko at sasali kayo sa paraffle. Magla-live po tayo sa June 5. Friday ba yun or Saturday? Alas 8 ng gabi. So, let me just confirm that. June 5, 2026, 8 o'clock in the evening. Yan po ang celebration ng aking 6 years anniversary in YouTube. At dyan din po pipiliin yung 6 na mananalo ng private readings. Sobrang excited ko guys na i-share sa inyo itong milestone na ito. And syempre, you are also part of it. Kasi sasali kayo sa raffle. So, see you very, very soon, my dear Earth Angels and Divine Beauties. Kung may request po kayo, i-comment nyo po, titingnan ko. Siyempre, gusto kong marinig muna kung ano nga ba yung request nyo, kung ano nga ba yung gusto ninyong napapanood sa channel, or kung ano man yung gusto nyong sabihin. So, for today, that's all. Paki-visit din po ng aking mga social media accounts and pa-follow. Also, if you want to start your crystals journey, visit my Instagram. Doon po nakapost yung tungkol sa mga crystal bracelets na talagang alagang-alaga ko. Magbibigay sa'yo ng napakagandang energy na hindi ka agad-agad napapagod at mas maganda yung pakiramdam mo. Gagaan yung pakiramdam mo. At marami din po itong mga iba-ibang benefits. Nakapost din po sa aking Instagram. Tingnan nyo po sa description box. Andyan po yung mga link. So, thank you again. I love you guys. Earth Angels and Divine Beauties. I'll see you again soon. Have a good day. God bless you all. Stay safe. Love you guys. Good night or good day kung kailan nyo man mapanood to. Bye!